Yang mga Galing ng Team MR, oh, nakita nyo, magmumura na, no? Bigla, beep! Di ba? Justice Committee members pa ang inyong paparatangan. Kayo ang mga binayaran. Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Totoo, yung kampo na ho yan ata ang pinakamahirap ipagtanggol. Tingnan nyo nga ho, mga bossing, kapag ka ini-interview, yung si Michael Powa na nga lang, pag ini-interview patungkol na lang po doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Di ba? Doon na lang po kami. Hindi na po kami magbibigay ng depensa namin kasi kasama po ito doon sa impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo, no, mga DDS, gusto nyo kaming mapakampi sa inyo para ipagtanggol si Vice Presidente? Hamunin nyo sila na ilatag yung depensa nila, no? Na iparinig yung depensa nila sa ating lahat. Para kapag oo nga, totoo ang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, pinupolitika lang sila. Di pati kami kasama sa nagtatanggol sa Vice Presidente. Pero kung wala kaming maririnig at puro pag-iwas yung nakikita namin, pasensya po. Hindi po kami bugok o hindi kami utu-uto, mga kababayan, para ipagtanggol yan nang hindi namin alam kung ano yung pagtatanggol namin. Di po ba? O ngayon, Labor Day po. Lipat tayo sa susunod na topic. Nandiyan na si Ma'am Neng Gigi. Good morning. Lagi tayong maaga dito. Lagi tayong maaga dito, no? Uulitin ko po 1 year ago, tama ba? Isang taon dati, no? Ang oras ng vlog natin alas 8 ng gabi at alas 8 ng umaga. Ngayon, babalik na po tayo doon sa oras na yon. Kasi busy na po si Mark Ramos pagtungtong ng alas 10 ng umaga diyan sa Pilipinas. Kaya babalik na tayo sa alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi po, araw-araw mga bossing. Ganon pa din po, no? Hindi tayo malilate kahit 1 minuto. Kagaya po ng mga nakaraan nating mga vlog, hindi tayo nalilate kahit 1 minuto. Okay? Ngayon, pakinggan naman po natin mga bossing si Lebiste. Yung Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag. Mark, miss ko na si Tobats. Ikaw naman, sir, nananahimik na yung tao, nagtatago na nga po. Alam na nga po ng buong Pilipinas na urong Golteb si urong Golteb si Bato. Ikaw, inalala mo pa. Hayaan mo lang siya doon magtago. Pagka nahuli yan, diretso doon sa dahig yan. Okay? Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph... Sandali. Ralph Recto na naman ako ng putik naman to. Kumakalat to yung mga balibalita, mga bossing, na binibira nitong si Lebiste, ni 24 billion boy, mga kababayan, si Ralph Recto. Bakit? Sinisira po yata yung Vilma Santos, yung mga ganun, no? Bakit? Balak at plano daw tumakbo na maging gobernador doon sa sa Batangas, no? O gobernador. Di ba? Alam niyo po mga boss Chipamo, sir, itong bata na to huling-huli na Bakit? Nakita nyo nga, di ba, mismo si Ombudsman Boying Remulla nagsabi, kay bata-bata mo pa, nininegosyo mo itong prangkisa, senadora pa yung nanay mo. Kasi pinantakip niya lang yun. No? Ipinantakip niya lang yung Cabral files, mga bossing, dahil nararamdaman niya na iba ang pamumuno at ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil matagal na silang pinapadalan ng Department of Energy ng notice para doon sa mga ipinangako nila na hindi po natupad. Diba? Kaya si Lebiste, etong bata na ito, mga kababayan, ay naku, makikiepal ako doon sa Cabral files. Pupunta ako, haagawin ko, haablutin ko yung Cabral files. Tapos, para hero ako. Para yung
hindi ko nagampanan na doon sa Department of Energy, doon sa solar ko, matakpan. Ayun po, 24 billion utang niya, hindi barya yun. Malaki yun, sabi ni Lonely TV. Yan lang naman yun ano niyan eh. No? Tapos ngayon, nag-aasam maging gobernador doon sa Batangas o nag-aasam para tumakbo ng senador. Ay, naku po. Boss, kilala mo si Jimmy Bondok? No? Totoy, kilala mo si Jimmy Bondok? Kilala mo si Kibuloy? Kung nasaan yung mga pangalan nila nung panahon ng eleksyon, 2025, nasa dulo, di ba? O, ganun lang din yung kapupuntahan nung pangalan mo. No? Si Hilera ka lang din doon sa pang number 30, 28, 29. Huwag ka mag-alala. Oh, that's din yan, boy. Oh. Recto ang Senado na wag itong ipasa. Nung nakaraan, kung hindi ko nakakalimutan, sa Kongreso pasa, oo, no? Pero yung sa papunta na ng Senado, nung Chis Escudero pa, ang Senate President, parang diyan yun nirereklamo eh. Sa Senado dati. Di ba, Bibang? O, shout out po sa Bibeng! O, shout out po sa inyo. Ganun yung ano ko eh. Ngayon, sinisisi si Rob Recto. Ano to, paninira, boy? Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates. At pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Suportado rin ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT. Pero sinabi sa akin ng ating committee chair na hindi Boss Mark, pansin ko lang, puro may sabit na illegal ang tagapagtanggol ng Vice Presidente. Ako din eh. Chabit, Lebiste, Mike Defensor. O, sino pa ho, mga kababayan? Di ba? Kasi etong mga tao na ito, ang nakikita ko po, mga boss chief amo, sir, ay, yun na lang, si Roque, di ba? Yun na lang po ang natitirang pag-asa nila para malusutan po yung mga di umanong kinasasangkutan nila. No? Ang mawala si Pangulong Bongbong Marcos o baka napangakuan pa. O sige, kapag pinagtanggol nyo kami ng pinagtanggol at natsambahan natin si Bongbong Marcos na mapatanggal sa pagka-presidente, lahat kayo absuelto. Baka napangakuan din ng ganon. Di ho ba? Kaya, lahat sumasabit. Lahat nakikisali, mga bossing. Lahat pinagtatanggol ang vice presidente. Baka makatsamba daw ho, mga kababayan.